Si Tyler Nullish ay pinanganak noong March 5, 1993. Ang kanyang ina na si Lisa at ang kanyang stepfather na si Tim ay pinalaki siya kasama ang kanyang kapatid na si Tanner. Ang biological dad ni Tyler ay matagal nang patay. Pero nakahanap ng totoong pamilya si Tyler mula sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan sa fishing community na kanyang naging mundo. Sa edad na 29, nakilala si Tyler sa buong Florida Lower Keys bilang taong maaasahan. Ang kanyang mga kaibigan na sina Brett at Tori ay kalaunang sinabi sa mga reporter dahil si Tyler ay masipag, loyal, may nakakahawang mga ngiti at positibo sa buhay. Si Brittany Nicole Holbrook naman ay 33 years old. Siya lumipas sa Keys mga 9 na buwan bago niya makilala si Tyler. Original siya nagmula sa Stewart, Florida kung saan siya ay nag-aral sa Florida Keys Community College at nagtrabaho sa marine industry. Sa mga oras na nakilala niya si Tyler, nagmamay-ari siya ng paddleboard rental at tour company sa Key West Hotel. Siya ang perpektong babae para kay Tyler dahil sa lifestyle na meron siya. Ang dalawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng mutual friends na nagtatrabaho sa marine industry. Ang kanilang hilig sa diving at fishing ay kalaunan nahulog sa isang romantic relationship. At makalipas lamang ilang buwan na pagdesisyonan nilang magsama at sila ay tumira sa 491 Avenue sa Big Copet Key. Sa bahay ay may ka-share sila sa isang kwarto. Yun ay ang 44 years old na si Jordan Keane. Para sa kanilang mga kaibigan, si Tyler at Brittany ay mukhang masaya. Nagtatrabaho sila sa parehong industry at ang kanilang bonding ay ang pagpunta sa dagat ng magkasama araw-araw. Pero sa likod ng mga masayang ngiti ng dalawa ay may isang kwentong sila lang nakakaalam. Si Jessica Stigl na girlfriend ng isang childhood friend ni Tyler ay nakita na may kakaibang ugali si Brittany. Sinabi niya kalaunan sa mga investigador na si Brittany mukhang normal naman kadalasan. Pero kapag nakainom na ito ng alak, bigla raw itong nagbabago. Nagiging parang halimaw siya ayon kay Jessica, sumisigaw, naghahagis ng mga gamit at sinasaktan si Tyler. Pero hindi kailanman nag-report si Tyler ng anumang pang-aabuso at hindi siya tumawag ng mga pulis. Hindi rin siya nagsampa ng reklamo laban kay Brittany sa loob ng 9 na buwang relasyon nila. Gayunpaman, may mga kaibigan na nakasaksi ng maraming nakakabahalang insidente na nagpapakita ng mas madilim na larawan ng kanilang relasyon. Isang particular na nakakagambalang pangyayari ang nangyari sa birthday party ng isang kaibigan. Inayos ng mga kaibigan ni Tyler ang pagtitipon para tulungan siya makipag-ayos mula sa isang matagal ng kaibigan at dati niyang kasama sa bahay. Ang taong yon ay ang dating nobyo ni Brittany na si Chris Jackie. Ang layunin ng pagtitipon ay tulungan silang iwan ang nakaraan at magpatuloy bilang magkakaibigan. Pero may iba palang plano si Brittany. Ayon sa mga saksi, nagalit siya na hindi nagpakita ng negatibong reaksyon si Tyler nang makita nito ang dati niyang kasama sa bahay. Sa isang American rock bar, nakita ng mga saksi na kinukurot at sinasampal niya si Tyler. Dahil dito, naging hindi komportable ang lahat sa sitwasyon. Nang gabing yon, napansin ng mga kaibigan na may dugo sa damit ni Tyler at pati sa damit ng iba. Sinira din niya ang maraming gamit sa kanilang bahay. Wasak ang buong bahay at binugbog niya ng malala si Tyler nung gabing yon, ayon sa isang kaibigan na kalaunay nagsalita sa mga investigador. Puno ng basag na salamin ang silid na kailangan itong linisin ng lahat. Doon na napagtanto ng lahat na may seryosong problema talaga si Brittany. May isa pang insidente na nangyari sa isang kasal. Doon muling sumabog ang karahasan ni Brittany na dulot ng pag-inom ng alak sa harapan mismo ng maraming saksi. Habang pauwi sila, may kaibigan na inosenteng nagbanggit tungkol sa hunting property ng ama ni Brittany. Nang tanungin ito ni Tyler, bigla siyang sinuntok ni Brittany sa mukha gamit ang kaliwang kamay nang walang pag-aalinlangan. Naalala ng kaibigan na sinabi niya na huwag mong babanggitin ang tatay ko. Pagkalipas ng 2 araw bago mamatay si Tyler noong June 15, 2023 sa Hagfish Bar, habang umiinom kasama si Marisa, ang nobya ng isa sa malalapit na kaibigan ni Tyler. Pinag-usapan nila ni Brittany ang isang dating nobyo na kinagagalitan niya. Ang pangalan nito ay si Chris Jaff. Ayon sa naging salaysay ni Marisa kalaunan sa mga investigador, nakakabahala ang mga sinabi ni Brittany dahil sa pagiging detalyado at marahas ng mga ito. Sinabi niya na papatayin niya ito. Itinaas pa niya ang kanyang kamay at iginalaw na parang gusto niya itong saksakin ng maraming beses. Naalala ni Marisa na naisip niya na parang baliw at sobrang agresibo daw ni Brittany laban sa isang taong mahigit 1 taon na silang magkahiwalay.
at parang normal lang na paraan ang paglalarawan ni Britney sa karahasan. Pero ang mga taong nakakakilala sa ugali ni Britney kapag nakainom ay nakita na noon ang kakayahan niya sa karahasan. Kapag may alak ayon sa mga kaibigan, nagiging ibang tao si Britney. Ang gabi ng June 16, 2023 ay nagsimula tulad ng maraming iba pang gabi para kina Tyler, Britney at sa kanilang kasama sa bahay na si Jordan. Umuwi silang tatlo mula sa trabaho at nagtipon sa patio. Isa itong karaniwang lugar ng tambayan kung saan ay pwede nalang i-enjoy ang mainit na gabi sa Keys at magpahinga mula sa maghapong trabaho. Sabay-sabay silang uminom ng alak habang palubog ang araw. Kalaunan sa testimonya sa korte na bunyag na may ginamit ding iligal na droga nung gabing yon. Nagdagdag ito ng isa pang mapanganib na salik sa dati ng delikadong sitwasyon. Kalaunan pumasok na silang tatlo sa kani-kanilang mga kwarto para matulog. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Bandang 2:45 ng madaling araw ng June 17 nagising si Jordan dahil sa ingay ng pagtatalo mula sa sala. Naririnig niya ang boses sina Tyler at Britney na parehong galit at nagtataas ng boses. Ngunit hindi niya maintindihan ang mismong mga salitang kanilang sinasabi. Pagkatapos ay narinig niya ang pagsigaw ni Britney. Agad na tumakbo si Jordan mula sa kanyang kwarto papunta sa sala. Doon niya nakita si Tyler na nakahiga sa sahig, naliligo sa dugo na patuloy na kumakalat. Nang tanungin ni Jordan kung ano ang nangyari, tinipon ni Tyler ang natitirang lakas para magsalita. Ang kanyang mga huling salita ang naging pinakamahalagang patotoo sa sumunod na kaso. Ayon sa kanya, binaril niya ako sa likod. Ayon sa naging salaysay ni Jordan kalaunan, karga ni Britney si Tyler nang sabihin niya ang paratang na yon, ngunit wala siyang ipinakitang reaksyon. Walang pagtanggi, walang pagkagulat at walang pagprotesta ng kawalang sala. Agad na tumawag si Jordan sa 911. Sa recording ng tawag, maririnig ang pagmamadali at takot sa kanyang boses habang sinasabi niya sa mga dispatcher na malubha ang kanyang lagay, sobrang nasaktan siya at napakaraming dugo. Narinig ng dispatcher si Jordan na tinatanong si Britney kung saan nagmumula ang dugo. Diretso at walang emosyon ang sagot ni Britney na sa likod. Sa loob ng 4 hanggang 5 minuto dumating ang mga deputy at detective ng Monroe County Sheriff's Office sa lugar. Sumunod kaagad ang mga paramedic mula sa Monroe County Fire Rescue. Natagpuan nila si Britney na yakap pa rin si Tyler na puno ng dugo sa sahig ng sala. At si Tyler ay idiniklarang patay sa Lower Keys Medical Center bandang 3:46 ng madaling araw. Ito ay humigit kumulang 1 oras matapos unang dumating ang mga deputy sa lugar. Malinaw ang kwento na ipinakita ng crime scene at hindi ito ang kwentong pilit na ibinebenta ni Britney sa mga investigador. Natagpuan ng mga deputy ang 9mm na baril ni Britney na nakalapag sa sahig ng sala malapit sa kulungan ng aso. Mayroon ding isang basyo ng bala na nagamit na. Ang baril na pag-aari ni Britney ay 1 beses lang pinaputok. Ipinakita ng autopsy na namatay si Tyler dahil sa isang tama ng bala sa ibabang kaliwang bahagi ng kanyang likod. At binaril siya mula sa likuran. Ibig sabihin hindi niya kaharapang umatake sa kanya nang pumutok ang nakamamatay na baril. Nadokumento ang mga sugat sa mga larawan mula sa crime scene at autopsy, kasama ang iba pang ebidensya na nagkwento ng karahasan. Ngunit may mas nakakagambala pang natuklasan ng autopsy. Ipinakita ng katawan ni Tyler ang malinaw na palatandaan ng pisikal na pananakit. Mayroon siyang maraming pinsala sa ulo at leeg na nagpapahiwatig ng marahas na komprontasyon at isang paulit-ulit na pattern ng karahasan. Hindi ito isang nag-iisang insidente ng self-defense. May mga pasa sa paligid ng leeg ni Tyler at mga gasgas sa kanyang balat. Ipinapahiwatig nito na siya inatake bago pa siya binaril. Ngunit nang suriin ng mga investigador si Britney, may natuklasan silang mahalaga sa kaso. Walang kahit anong marka sa leeg si Britney, walang pasa, walang gasgas at walang pagdurugo. Walang nakitang pisikal na ebidensya mga medical examiner na sumusuporta sa anumang pahayag na sinakal o tinakang sakali ni Tyler si Britney. Ang natagpuan lamang ay mga pasa sa ilang buko ng kanyang kamay. Ito ay ebidensya nagpapahiwatig na may sinaktan siya. Ngunit marahil ang pinaka-nagsasalitang ebidensya ay natuklasan ng mga kaibigan matapos ang insidente. Habang iniimbestigahan ang kaso, nagkaroon ng kalituhan kung saan karaniwang itinatago ni Britney ang kanyang baril. Sinabi ni Jordan sa mga investigador na nakita niyang may baril na nakalagay sa holster at sigurado ro siya na sa kanya yon.
Gayunpaman, may iba pang ebidensya na nagpapahiwatig na karaniwang inilalagay ni Britney ang kanyang baril sa loob ng kanyang bag. Ang bag na yon ay itinatago niya sa kanyang kotse na hindi nakalak. Pagkatapos ng pamamaril, natagpuan ng mga investigador ang bag na bukas sa passenger seat at nawawala ang baril. Ano man ang eksaktong lugar kung saan ito itinago, nananatili ang isang mahalagang katotohanan. Para mabaril ni Britney si Tyler, kinailangan niyang sadyang kunin ang baril at pagkatapos ay barilin si Tyler habang nakatalikod ito. Mula nang ma-interview siya ng mga investigador, unti-unting nagbago ang kwento ni Britney. Nagsimula ito sa pagsasabing na mental block siya at hindi niya maalala pa ang mga nangyari. Ngunit kalaunan naging detalyado ang kwento ng self-defense na tuloy ang tinututulan ng mga pisikal na ebidensya. Sa kanyang unang panayam kasama ang mga detective, sinabi ni Britney na may nawala siyang alaala mula nang matulog siya hanggang sa makita niyang hawak niya ang kanyang nobyo na dumudugo sa sala. Ngunit nang tanungin siya particular tungkol sa huling sinabi ni Tyler, iginiit niyang wala siyang narinig. Ito ay direktang taliwas sa kwento ng kasama sa bahay nila na si Jordan. Ang naging pagbabago sa unang interogasyon ay nang hilingin ng mga detective ang kanyang fingerprint. Ngunit biglang nagbago ang kilos ni Britney. Naging balisa ito at iniiwasan ang tanong at tumanggi. Para sa mga detective, ang reaksyon niya ay parang takot na mahuli. Pero sa pangalawang panayam, naalala ni Britney ang dagdag ng mga detalye. Ngayon, sinabi niyang pumunta si Tyler sa banyo at bumalik na parang ibang tao. Sinimulan daw siyang sakalin ng nobyo at sinabi na, "Naalala ko na hindi ako makahinga at parang dinudurog niya ang aking esophagus." Dagdag pa niya na itinulak daw siya ni Tyler sa pader ng kwarto. Sinabi niyang ito ang nag-trigger ng kanyang PTSD mula sa pang-aabuso ng kanyang ama nung bata pa siya. Pagdating ng kanyang ikatlong panayam, lalo pang naging detalyado ang kwento ni Britney. Sinabi niya sa mga investigador na pumunta si Tyler sa banyo at bumalik na parang ibang tao na walang dahilan siyang inatake. Ikinuwento niyang piniga ni Tyler ng mahigpit ang kanyang leeg kaya nahirapan siyang makahinga. Naniniwala siya na sinusubukan siyang patayin ni Tyler. Ayon sa version na ito, sinabi ni Britney na sinuntok at kinurot niya si Tyler para ipagtanggol ang sarili. Ngunit patuloy niyang itinanggi na siya ang nagpaputok ng baril. Iginiit niyang hindi siya nakapagpaputok ng baril mula lang lumipat sila mula sa Stuart, 9 buwan nang nakakalipas. Sinabi pa ni Britney sa mga investigador na, "Hindi ako mamamatay tao, hindi ko kailanman siya papatayin dahil mahal na mahal ko si Tyler." Gumamit ang mga detective ng psychological pressure sa interogasyon. Isang pagkakataon, sinabi nila kay Britney na kung may taong sinusubukang sakalin siya, ang pagkuha ng baril para ipagtanggol ang sarili ay maaaring mauunawaan nila. Ngunit patuloy pa rin si Britney sa pagsasabing may mga nawawalang alaala siya. Ang problema sa pabago-bagong kwento ni Britney ay simple lang. Hindi ito sinusuportahan ng mga pisikal na ebidensya ang alinman sa kanyang mga kwento. Walang nakitang marka ng pagkakasakal sa kanyang leeg, yun ang sumira sa anumang pahayag na sinubukan siyang sakalin ni Tyler. Malinaw ang pagkakaiba ng mga sugat ni Tyler at ni Britney. Samantala, sinusuportahan ng mga forensic evidence na si Tyler naging biktima ng pag-atake at hindi ang umatake. Para sa Monroe County Sheriff's Office, diretso ang imbestigasyon sa pagpatay kay Tyler. Halos naresolba na ang kaso dahil sa 3 mahalagang ebidensya. Una ay ang huling pahayag ng biktima na tinutukoy ang pumatay sa kanya. Pangalawa, ang baril na ginamit sa pagpatay ay pag-aari ng suspect. At ang pangatlo ay si Britney nag-iisang naroon sa sala nang dumating ang mga deputy. Ngunit kailangang buuin ng mga investigador ang kompletong larawan kung paano nangyari ang pagkamatay ni Tyler. Kinapanayam nila ang mga kaibigan at pamilya na naglarawan ng isang relasyon na may nakatagong lalim ng karahasan at gulo. Halos lahat ng mga nakausap na investigador ay binanggit ang parehong bagay. Ang mapanganib na relasyon ni Britney sa alak at kung paano ito madalas nagpapagalit at nagpaparahas sa kanya kay Tyler. Napakarami na ng ebidensya laban kay Britney. Ginamit ang kanyang sariling baril para patayin si Tyler. Siya lamang nag-iisang tao na nasa loob ng kwarto nang mamatay si Tyler. At tinukoy siya ni Tyler bilang pumatay sa kanyang huling mga salita. At ang mga forensic evidence ay tuloy ang sumalungat sa mga pahayag niya ng pagtatanggol sa sarili o self-defense. Noong June 17, 2023, sa araw na namatay si Tyler, inaresto si Britney at kinasuhan ng murder. Ang daan ni Britney patungo sa paglilitis ay puno ng mga nabigong legal tactics. Nakatakda ang kanyang piyansa sa halagang $750,000.
Noong June 28, 2023, nagpahayag siya ng hindi siya guilty sa korte. Hinarap ng depensa ang napakaraming ebidensya laban kay Britney. Noong January 6, 2025, tinanggihan ni Judge Mark Wilson ang Stand Your Ground motion ni Britney dahil kulang ebidensya para suportahan ang pagtatanggol niya sa sarili. Nang magsimula ang paglilitis noong February 18, 2025, iniharap ni na Prosecutor Joseph Mansfield at David Alvarez ang huling pahayag ni Tyler bilang pangunahing ebidensya. Sinusuportahan ito ng mga forensic evidence at testimonya ng mga saksi. Sinubukan ng depensa na gamitin ang argumento ng battered woman syndrome na nagsasabing siya inabuso ng kanyang ama, mga dating kasintahan at ni Tyler. Ipinakita ng depensa ang mga mensahe ng pagmamahal sa text at ipinaliwanag na dapat manslaughter lamang ang kaso at hindi murder. Ngunit napakalakas ng kaso ng prosekusyon. Nang dumating ang kaso sa hurado noong February 24, 2025, nagdesisyon lamang sila ng 45 minutes. Nahatulan si Britney ng guilty sa second-degree murder gamit ang baril. Noong April 11, 2025, hinatulan ni Judge Mark Wilson si Britney ng 40 years na pagkakakulong sa Florida State Prison. Dapat niyang paglingkuran ang unang 25 years na walang posibilidad ng earned gain time. Kasama na doon ang credit para sa oras na naipakulong na at ang pinakamaagang posibleng paglaya niya ay mga taong 2048. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!